noon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Ipahayak ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikapito na linggo ng pangkaraniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa ating intensyon ngayon ang para sa kagalingan ng ating Santo Papa, Papa Francisco. At idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ng Eklesiastiko ni Ben Serac, tinuturuan tayo na hindi tayo maging kampante dahil ang Diyos ay puspos ng awa at habag. Kailangan tayong magbalik loob at mamuhay na matuwid at mabuti. Sa ating Ebanghelyo, San Marcos, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magiging matuwid at mabuti. Kung hadlang ang ating sarili, kailangan nating i-disiplina at i-control upang ang ating mga mata at kamay ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan tayong magbalik loob. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo rin sabihin, wala namang yayayari sa akin matapos akong magkasala.
Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit. At marin siyang nagpaparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipapabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinangkamong kayamanan, sapagkat gagamitin yan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at makamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa tao matuwid ay Panginoon siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na agantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala
ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamatay. Dooy hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamatay ang apoy. Kung ang paa mo ay maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi na mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin. Ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglay ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ikapito na linggo ng karimang panahon. At ang atin pong tema o paksa ngayong Huwebes ng ikapito na linggo ng unang taon ng pagdiriwang ay tungkol sa kabutihan. Goodness, kabutihan. Sa salitang Hebreo, ang goodness o kabutihan ay mayroon pong tatlong titik. Lamed, Alep, at Lamed. Ang pag-pronounce po diyan, Leel. Pero pag tingnan po natin, Leel, yun rin ang Diyos. Ang Diyos ay El. Kapag i-address po ang Diyos, El o Elohim. Pero ang ating ebanghelyo ay nakasulat hindi sa Hebreo, sa Koinoko na Grigo, di kagaya ng unang pagbasa na sa Hebreo. Ang Koinoko na Grigo tungkol sa kabutihan, kalosini. Pero sa Latin naman, bonitas. Sa ating salita, kabutihan. Mula po sa root word na mabuti, kabutihan. Kapag tingnan po natin, ano ba ang kabutihan? Sinabi ko na kanina na ang kabutihan, kung ating ilagay sa salita ng mga Hebreo, ay ang Diyos. Ibig sabihin, ang kabutihan ay nagmula sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pangalawa, ang kabutihan ay may katotohanan at hindi po siya kakaiba at hindi siya nagbabago. Kaya ang kabutihan ay laging may katotohanan, buo at hindi nababago. Pangatlo, ang kabutihan ay isang katangian. Katangian sa mga nilikha o nilalang ng Diyos. Kaya nga, kung tingnan po natin sa aklat ng Henesis, paglikha ng Diyos, mula sa Henesis Kapitulo 1, verso 1 at sumusunod,
pagkatapos ng kanya pong malikha, nakita ng Diyos na ang lahat ay may kabutihan o mabuti. Maski sa paglikha ng tao, mabuti. Saan nagmula ang kasamaan? Kapag ituloy natin ang pagbasa sa Biblia, sa Kapitulo 3 ng Henesis, doon po nagsimula ang kasamaan. Dahil ang tao ay sumuway sa Diyos. Sumuway siya sa Diyos na mabuti. Kaya ang kasamaan na naging hilig na, naging kahinaan na, nag-uudyok na sa tao at magbulid sa tao sa impyerno, ay siyang laging nanonokso, ay siyang laging tumutulak sa tao tungo sa kasamaan. Kaya tinuturuan tayo ng karunungan ni Ben Sirach sa ating unang pagbasa na huwag tayo sa kayamanan ng mundo si sentro. Bagkus, doon tayo sa pagiging matapat sa Diyos. Ibig sabihin, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay hindi magiging kampante at sabihin, total, magpatawad naman ang Diyos. Minsan magsabi, total, magkumpisal naman ako. Hindi po ganyan. Tayo'y tinatawag na magpahayag o magiging salamin ng Diyos na ang Diyos ay mabuti, dapat din may kabutihan tayo. At dahil doon, tayo'y naging matapat sa Kanya. Kaya, huwag tayong maging mapagmataas na nasa iyo na ang kayamanan. Parang hindi mo na kailangan ng iba. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Parang hindi mo na kailangan ng iba. Nasa iyo na ang lahat. Parang hindi mo na kailangan ng iba. Hindi po kailangan natin ng Diyos. Una sa lahat. At kailangan din natin ng ating kapwa-tao, pero kailangan na tayong mga kapwa na nilikha ng Diyos, magpahayag din ng kabutihan ng Diyos sapagkat kung hindi na po tayo sa Diyos. Doon na po tayo sa kalaban ng Diyos. Doon na po tayo sa sumuway sa Diyos. Doon na po tayo sa daan na laban sa Diyos at daan ng karimlan. Kailangan tayong maglakad sa kabutihan at ang paglalakad sa kabutihan. Una sa lahat, ipinapahayagin sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 41 hanggang 50, na naulit naman po sa ating Salmo, mula sa Salmo 1, na ang mapalad yaong mga sa Diyos nananalig at hindi sumunod sa mga gumagawa ng kasamaan. Kaya, sabi ng ating Panginoon na ang sino mang magbigay ng kahit kakaunti, halimbawa tubig lang, dahil yan ang tao na yan ay lingkod ng Diyos o naglilingkod sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon, may gantimpala sa langit. Pero kapag ang isang tao gumawa ng skandalo, mabuti pa na bitinan siya ng batong malaki, gaya ng mga gilingan na bato at itapon sa dagat dahil wala siyang kwenta. Kaya kung ang kamay natin, ang mata natin, ang paa natin, anong bahagi sa ating katawan ay siyang sanhi ng kasalanan, sabi ng Panginoon, iwaksi. Idisiplina. Ang pagkalagay po dito sa Ebanghelyo natin, putulin, dukutin, yan po ay pasobra. No? Hyperbole ang tawag dyan. Na nagsabi ang Panginoon na kailangan huwag yung mga mata natin na maging malikot at kung ano-anong nakikita natin sa kapwa-tao natin. Huwag ang ating kamay na dahilan ng pananakit o dili kaya kahalayan sa iba o sa sarili.
o ang ating paa na hindi maging sanhi sa paggawa ng masama o paglalakad tungo sa kasamaan. Bagkus, lahat ng bahagi ng ating buhay, kailangan na ayon sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay tumatirima sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ating iniisip ay nabatay ayon sa plano ng Diyos na nasasaad sa kanyang mga salita o sa kanyang mga turo, sa banal na kasulatan. O dili kaya kung anuman ang ating tunguhin sa buhay, dapat ito ay ayon sa dakilang plano ng Diyos na una sa lahat, gusto ng Diyos na tayo mapunta sa langit. At upang mapunta sa langit, kailangang gagawa tayo ng mabuti. Kapag gumawa tayo ng mabuti, nandoon na po ang ating sinasabi kanina sa turo ng Panginoon na leel, magkaroon ng kabutihan o kalusini, bonitas, kabutihan. Yun ang panawagan ng Diyos sa atin. Kaya po natin gawin yan sapagkat tayo ay umiiral talaga sa kasamaan. Alam natin na masama yung iinom ng soft drinks at mga alak o mga inumin na nakakasira. Ginagawa pa rin natin, binibili pa rin natin. Alam natin na yung mga chicheria at iba pang mga tinatawag na mga kakanin na process na ay masama. Ito pa rin ang ating tinatangkilik. Alam natin na ang pagmumura, ang pagsabi ng masama ay magbulid sa atin sa impyerno. Ginagawa pa rin natin dahil ginagaya natin yung mga taong matanyag at nanungkulan sa pamalaan. Alam natin na ang pagsuway sa Diyos, ang paggawa ng pagkontra sa Diyos gaya ng paggawa ng lahat ng kasamaan na ayon pa sa 10 utos ng Diyos ay siyang magdala ng pagkasala, ganon pa rin ang ginagawa. Kaya yung ibang mga may asawa, nagkaroon ng nagkabilang bahay. O dili kaya mayroong kinukuha na kulasisi. Masama naman talaga yun. Ang pagsusugal ay masama. Ang droga ay masama. Ang panglilin lang ng tao ay masama. Ang pagkaroon ng lahat ng pangungurakot ay masama. Bakit ginagawa pa rin? At napakalaking negosyo, napakalaking gawain ng tao, ang paggawa ng masama, yun pa rin ang ating ginagawa. Kuminsan, kung ano yung mga basura, ay siya yung pinakalat natin. Ngunit ang mga malinis at maayos na mga gawain at mga bagay, ay ayaw nating gawin. Samantala, nariyan lang at yun ang ginagawa at nilikha ng Diyos sapagkat ang lahat ay nilikha ng Diyos na mabuti at dahil mabuti, yun ang dapat nating gawin. Yun ang dapat nating sundin ang mga mabuting mga utos at panukala at patakaran ng Diyos. Kapag yun ang ating sinusunod, mayroon po tayong kabutihan at kapag mayroon tayong kabutihan, ang atin pong buhay ay maging buhay na may kabuluhan sapagkat tayo nagsasalamin sa Diyos na ang Diyos ay mabuti. Yun pong naniwala ng Diyos ay mabuti, pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ay sinasabi din, Diyos na mabuti, dapat kami magsasalamin ng iyong kabutihan sa aming mga gawain, sa aming mga isipan, sa aming mga tungkulin, sa aming mga tunguhin sa buhay. Naway, ang Diyos nga, ang siyang maging gabay, ang Diyos nga, ay magliliwanag sa ating mga puso't isipan, kaluluwa't budhi. Ang Diyos nga ay siyang ating patakaran. Ang Diyos siyang ating batayan. At kumakapit tayo sa Kanya sapagkat gusto nating mabuhay sa matuwid at mabuti. Yon ang tatak ng Kristiyano. May kabutihan sa puso, sa salita, sa gawa, at sa diwa. Amen? Purihin natin ang Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos, Ama, para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa, habang ating inilahad sa Kanya ang mga pangailangan ng hindi buo at wahiwalay na daigdig, at atin pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian naway wag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humingi ng katapangan sa panampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak na inilahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hiling namin to sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hiling naming naway mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ng loob. Ang tayo ni kamot pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwas tong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiling pinahintulot na makabalik siya sa panggitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang helsis siya awit ng papuri siyang pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang siling muling mabuhay gining lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin kaling na utos sa turo ng Isus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon Tony. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, humait, uminom, kayo ng hain ni Jesu Cristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsalunghan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, humait, uminom, kayo ng hain ni Jesu Cristo. Hain ni Jesu Cristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla na yung tiyak na pagsagip sa tanan. Sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo minaugnayan sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Away, ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, lalo na pag-Thursdays dahil sa I-Thursday. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tutulong sa atin, lahat ng kiugnay sa atin, lahat ng narito upang ang ating Panginoong Diyos
ay magbigay sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Kabutihan. Iyon ang tatak ng isang nananalig sa Diyos. Maging mabuti tayo at nasalamin sa ating buhay ang Diyos na puspos ng kabutihan. Ngayon na po ang pupuspos. Ngayon na po lamang itaas bagya ang ibagay ng puspos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, niyag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan may utang na loob na tinatanahon. Basusan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng belisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto mo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.